May dumayo nga pala sa aming Smash 116 na sobrang dami niya ng araw na gastos dito dahil medyo marami na rin daw napalit ang mga parts dito. Tulad na lang nitong battery na nakaapat na nga daw siya at hindi pa nga daw talaga mapatino. Na mga ilang araw nga lang daw ay lumulobo daw kaagad dito kahit napapul wave niya na raw to sa iba. At kung sakaling kami na raw yung gagawa nito, nasa pang-apat na raw kami gaya ng sinabi ng may-ari nito. At kaya nga daw sila napunta rito. Napapanood niya raw kasi yung mga video namin sa pag-wiring ng mga motor. Kaya kaagad niya na rin kaming pinuntahan para magpa-schedule at para daw matanggal na talaga itong issue ng motor niya. At nung pinuntahan niya na nga kami guys, sa aming pagto-troubleshoot bago pa nga itong battery niya. At ang sabi nga pala muna namin sa kanya wag niya munang i-long ride itong motor niya para hindi na rin lumobo itong battery niya dahil nagsi-16 at 17 yung volts nito na kailangan nga dapat 13 to 14 volts lang yan. Kaya ito na guys yung araw na yun para magawa na namin itong motor niya at para matanggal na rin yung problema niya dito dahil yung mga ganitong issue guys parang pang mayaman dahil lagi kang ang bibili ng battery. At tama nga din guys yung sinabi sa amin ni sir na naka full wave nga ito at kailan nga lang din daw yan ipinagawa. At ang tingin nga namin dyan guys hindi nga ito bago. At ang isa pa nga daw guys dahilan kung bakit talaga niya kami sinadya kahit medyo malayo hindi raw tugma yung pagkaka-full wave dito sa motor niya kagaya na lang ng pagkakagawa namin sa pag-full wave sa video na hindi nga daw binuksan yung magneto nito. Pero hindi na namin sa inyo ipapakita yung pagkakamali ng unang mga gumawa niyan dahil nandito kami ngayon para itama yung pagkakamali at ituro na rin sa inyo yung tamang pagpo-full wave na ang mas maganda talagang ikabit na charger may kulay black na wire na accessory. At ayun nga guys yung nagre-regulate dito at mas magandang sundan nyo na lang guys yung pagkakagawa namin dyan na inaayos talaga namin ng mabuti at pinagmumukha talaga namin stock yung itsura nito. At ang isa pa nga namin guys napansin dyan na talagang delikado yung charger niya na hindi nga nakatornilyo na pwede nga kumalang at tumipit sa tipos nito. At ang mangyayari nga dun guys hindi nyo talaga maililiko itong manubela nyo kaya hindi talaga namin kakalimutan na lagyan ng tornilyo yan. At pagkatapos nga namin sa charger titingnan na namin yung magneto niya kung talaga nga bang ginawa na naka full wave na nga ito dahil lahat kasi ng susuki na half wave at kung kailangan yung i-full wave need nyo talagang baklasin yung magneto nito para i-full wave na kailangan pag-isahin yung secondary coil nito at pataasin yung resistance dahil sa totoo lang guys issue talaga ng mga Smash na lagi nalolobat lalong lalo na guys kung magdadagdag pa kayo ng mga accessory. At dito pagkabukas nga namin guys napansin ka agad namin na hindi nga naka full wave itong stator niya at lilinisan nga pala muna namin to bago namin to hinangan. At sundan nyo na lang guys yung pagkakagawa namin dyan na tinatanggal namin yung dalawang magnetic wire at ganun din yung isang wire na ground na kailangan yung tanggalin at ilipat sa dalawang pinagtanggalan nyo na magnetic wire at doon nyo palang talaga may full wave. At dahil solid na nga guys yung pagkakahinang namin dyan dito isasalpak na namin ito at ipaglalagay yung mga bolts nito at ihigpitan isa-isa ng 11 Newton meter at bago nga rin pala guys yung gasket nyan. At tips lang namin guys na wag nyo talagang lalagyan ng mga pandikit dyan para hindi na rin magkaroon ng bara yung mga oil passage nito. At ultimo mga wire nga rin pala guys alam din talaga namin kung saan talaga nakaposisyon kaya maibabalik talaga namin sa stock yan. At ingat nga rin tayo guys sa pagbabalik ng mga flarings nito na ultimo tornilyo dapat tama yung pagkakahigpit. At dito nga guys tapos na rin namin i-full wave itong motor niya at maipapakita na rin namin sa inyo na dapat 13 to 14 na lang yung rating nito kaya dito ipaanda rin na natin to. So yun na nga guys, makikita na natin na 13 volts na lang kapag naka-minout. At pagka in-idle naman guys, saka naman ito mag-14. At ang ibig sabihin na yan guys, na-solve na namin yung problema niya. Na all goods na talaga itong motor niya. At siguradong hindi na siya bibili ng pang-anim na battery. Kaya hindi niya na talaga madadagdagan yung mga collection niya. At sure na rin kami guys na huling battery niya na yung nakakabit dito. Natatagal na talaga at hindi nalolobo. So yun nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.